ating tunghayan ang kwento ng tatlong taong minsan ay hinusgahan ng lipunan. Una niyong masaksiyan ang isang personalidad ng isang bakla. Tinatago na lang natin sa pangalan na Sandy. Alaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo. Kamusta ka na ba, Sandy? Well, ito okay naman sa akin. Hindi, ayun dun sa napag-usapan natin na interview. Nagtatanong na ako sa'yo. Kailan mo ba nalaman na may kakaiba ka sa sa'yo? Okay? Noon pa, bata pa ako. Alam ko na eh, kasi alam ko na kasi. Bali ko, hindi ko pa alam na ganito talaga ako kasi kung bakit babago na ako kasi bata pa naman ako. Kasi nga yung mga laro ng kapatid ko, naglalaro ko noon. So, naisip ko naman, pwede naman kahit bata eh, naglalaro ng batang kong babae. Pero ngayon, gusto ko yung stop ng ate ko. Bakit ayaw mo ipaalam sa magulang mo? Actually, gusto mo ipaalam kayo. Yung ganito yun, yung magulang ko, professional, parang mother, father ko. Mga kapatid ko, professional ka rin. So, kung malaman nila, baka ikakahiya rin ng family. Tapos, pati baka mga relatives ko, kasasabihan na nila. Yung mga kaibigan ko, well, I have two friends. Yung isa, girl, yung isa, guy, ito, ganito yun. Yung girl, alam niya, ganito, pero yung guy, hindi. Kaya nahihirap ako kasi, gusto ko yung guy. Tapos, pero may girlfriend siya. Tapos, it hurts, you know, it hurts na. Sabi ko siya humingi ng advice. Tapos, sana kami nila manda. So, anong na-experience mo sa mga galit ng kapatid mo ba? Wala, gusto ko kung mga gamit ng ate ko. Yun nga eh. Nung high school ako, nung third year ako, binigyan ako ng ate ko ng bola. So tapos, hindi ko, yeah, bola. So, I hate balls. Mas gusto ko ang mga basketball player. Mas, So, ito, last na tanong ko na sa'yo. Anong mensahe mo sa mga tao? sana naman, kasi, di ba ang dami na rin namin mga ganito eh. So, sana naman, hindi na kami napapapakat. Kasi, di ba, may mga feelings naman kami. So, hindi naman namin ginaspo to eh. So, nangyari lang po sa amin. Sana maintindihan naman nila kami. Sandy, maraming salamat sa pag-tulpag na sa'yo. Sa interview mo ko. Okay. Inyong natungayan ang buhay ng isang bakla. Buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang do'y Susunod sa ating programa, babae, may pusong lalaki. Tawagin na lang natin siyang Nolly. Magandang hapon sa'yo, Nolly. Ngayon nga sa usapan natin interview, may tatanong na ako sa'yo. Okay. Alam ba ng magulang mo na Kaya nga, ayaw nila sa akin sa bahay. Nire-reject nila ako, nire-reject. Hindi lang pala yung na ako ng university. may GF ka ba? Dami na din. Palit-palit. Kamusta naman yung mga relasyon mo sa kanila? Ayos lang, pero kailangan ko matagal eh.
Kasi alam mo kaya kanina nga sa kanina ko. So, hindi ko naman in-expect na natagal sila ngayon. Anong feeling mo ngayon? Ayos lang pero sawa na ako eh. Ako lang gano'n. Huling tanong ko sa'yo, Mary. Anong mensahe mo sa mga tao? Eh, wala na akong pakialam sa kanila eh. Wala namang ginagawang masama. So, bahala sila. So, maraming salamat sa'yo, Noli. At pagbigyan mo oras. Okay. Larawan mo ang do'y nakatago. Di ka kayang magbago. Yun yung natungayan ng buhay at tinanakit ng isang tomboy tulad ni Noli.